Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Big man. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Big Man, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumangon pa rin. Laban lang kahit ilang saglit. Dito sa Big Man, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang iabangan. Customer namin laging satisfied. Airsoft gear, legit certified. Service ay tunay, hindi panay post. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big Man, walang katulad. Galit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big Man, walang katulad. Galit ay legit, laging pagkaman binitin siya. Laging may bago, laging legit. Big Man rules, wag kang bitter kid. Big Man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukat. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di naman ipatandok, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Big Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big Man blazing, lahat ay woke. Big Man walang katulad, laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big Man airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big Man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big Man, di mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka bossin. Big Man, mo kayang tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big Man, siguradong real ka, bossing. Meeting. Okay, another day, another airsoft requested by Arca Airsoft from different province. Okay? Mga airsoft, but before we proceed, make sure naka-follow po kayo, no? Dito sa ating page para po updated kayo sa lahat ng mga diskarte, sa lahat ng mga ginagawa nating review and unboxing. Tingnan mo dun sa SRC, baka hindi na alis. Ginagawa nating review and unboxing daily. Okay? Kaya magsama-sama tayo ngayon para sa ating daily review and unbox ng ating mga unit. Okay? Hello po sa mga ka-airsoft natin from different province. Hello po sa mga ka-airsoft natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, hello rin po sa
sa mga ka-airsoft nating engineer, doktor, dentista, mga nagtatrabaho sa ospital, teacher. Hello po sa inyo lahat mga bossing. Sa mga ka-airsoft natin na nasa labas ng bansa, hello sa inyo, sa mga taga USA, sa mga taga Canada, sa mga taga Alaska, sa mga taga Netherlands, UAE, Abu Dhabi, UAE, yun din yata yun no? Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Taiwan, hello na rin sa mga nasa China, hello na rin sa mga nakakanood sa India, sa South Korea. Hello po mga bossing. Magandang araw po sa inyo. Hello sa mga ka-airsoft nating magsasaka. Okay, mangingisda. Hello sa mga ka-airsoft nating security guard, construction worker, lahat sa different field. Hello po, maraming salamat at sumusuporta at nakaantabay kayo sa amin. Okay, akin pong iniimbitahan kayo. Manood po kayo ng ating daily vlog. Make sure na naka-follow po kayo dito sa page natin para po updated kayo daily. Okay? Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Hello po! Shoutout, good day and good afternoon, Arca Airsoft sa San Fernando, La Union, Joshua Borines of San Fernando, La Union. Hello sa'yo, bossing! Okay, shoutout, good day and good afternoon, Berhel Lima of Echage, Isabela. Dalawang unit, dalawang rifle para sa airsoft natin na taga norte. Ang La Union kasi is norte, ang Echage Isabela is norte rin. So parehas norte yan. Hello sa inyo mga ka-airsoft natin dyan sa lugar ng Luzon. Maraming salamat at nandito kayo ngayon at nagtitiwala sa amin. Okay? Ito yung unit natin ka-airsoft, Joshua Borines. This is a, what do we call, we can call this as a M4 Carbine Commando Edition. Okay? What is good and special about this unit? Makikita nyo mga ka-airsoft, standard yung size niya, CQB, close quarter battle na rifle. Okay? Itong unit na to, hindi ganong mahaba, hindi rin naman ganong maiksi. Ito yung mga eksaktong haba, no? Ito yung unit na napakasarap i-maneuver kasi maiksi lang siya. Hindi ka ganong stress, hindi ka ganong hirap, hindi ka ganong how do you call this? Parang ngalay, no? Hindi ka ngalay kasi yung unit napakadaling i-maneuver, okay? This unit is made up of full metal internals, pero yung labas niya is hard polymer. Sabi nga, lagi ko sa yung sinasabi, kumbaga parang kumbaga sa motor, kumbaga sa sasakyan, carbon lodi. O, di ba? Itong unit na to makikita nyo, maganda siya, two-tone color, kompleto siya, no? Meron siyang handle. Itong unit na to, naka-fix front sight, then will serve as your how do you call this, as your rear sight is tong handle na to, no? Actually hindi lang siya basta handle, rear sight yan, adjustable yan, okay? Pwede mong i-adjust, depende sa iyo kung nakapaling sa kanan, nakapaling sa kaliwa, nasa sa iyo, no? Dito na-adjust, then na-adjust din siya ng up and down yung rear sight niya. Kaya napakaganda. Kaya lang syempre most of our ka-airsoft is hindi na nagagamit itong ganitong rear sight, no? Kasi most of the ka-airsoft is mas preferred nila na gamitin is scope. Nag-i-scope sila. So, which is effective naman talaga ang scope para sa isang rifle kasi mas nagiging madali
mas nagiging precise ang pagpa-firing ng ating mga ka-airsoft pag yung unit is may scope. Okay? Shoutout nga pala sa ka-airsoft natin kanina from Isabela rin yun, from Santiago, Isabela. Hello sa'yo, Sir Doc Aro, no? Si Doc Aro at saka yung ka-airsoft natin dito sa lugar ng Paumbong, Bulacan. Hello sa'yo, bossing. Maraming salamat at sa tiwala na binibigay ninyo dito sa Bigman. Okay? Okay, review and box tayo. Unit ka-airsoft natin, Joshua Borines, San Fernando, La Union. Okay, yung unit na to, mapapansin ninyo, medyo may pagka-classic. Commando nga siya. Makikita nyo to, walang mga rail, di ba? At yung butt stock niya is talagang classic na butt stock. Hindi yung mga uso ngayon na tinatawag. Okay? Ngayon, itong unit na to, yung mga modern type ngayon, dito nilalagay yung mismong battery sa butt stock. Pero ito, dito nakalagay. Atakin lang natin to pababa, then, ayun, alisin natin to. Tapos, dito tayo maglalagay ng mismong battery. O tayo ng battery. Ang battery na isinasama natin on every rifle is the upgraded type of battery, LiPoly. Okay? Lagi kong sinasabi rin sa inyo mga ka-airsoft, pag LiPoly ang ginagamit ninyong battery, this is the type of battery na very sensitive. Pero, sensitive siya, pero siya yung pinaka-effective pag lalo na sa mga M4 rifle. Okay? Itong battery na to, meron 3 bagay na kailangan mong i-consider. Number 1, ang battery hindi pwedeng ma-drain. Hindi pwedeng masaid dyan. Hindi rin siya pwedeng ma-overcharge. Okay? At lalong-lalo na, hindi siya pwedeng mag-init. Okay, ang gagawin natin, ipa-plug natin. Okay, then, lalagay natin. Yan. Ipepwesto mo lang, tapos ibabalik mo lang to. Kung paano mo inalis, ganun mo rin ibabalik. Siyempre, medyo mga ka-airsoft, no? Tandaan mo kung paano mo siya in-access, no? Kasi para hindi ka magkakaproblema. Ayan, then, okay. Ayan na, nakabalik na, di ba? O yan. Dito ilalagay yung battery. Ngayon, single fire, rapid fire. Okay, ayan. Ngayon, itong unit na to, ginagamitan ng isang M4 type of magazine. Okay. So, binubuksan sa ibabaw, then ibinubuhos. After na ngayang ibuhos, isasara. Okay. Ngayon, meron siyang gear sa ilalim kung tawagin, kamot, kinakamot. Para ano yan? Para yung bala na ibinuhos natin, matulak niya papanik. Yan, ganyan lang ha. May nakakaaliw din magkamot mo. Okay, ngayon tapos, yan na, papasok mo na dito sa unit mo. Ayan. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na siya malalaglag. Okay? Ayan. Ito pa, konting reminders, no? Ang bawat rifle is 1:1 replica ng tunay. Merong button like this, no? Pang-alis ng jam. Meron ding pangkasa, charging handle. Ang tanong, hindi lahat yan working. Actually, ito nilagay ito as dummy lang para ma-replica niya yung tunay. Itong charging handle, hindi ito ina-access from time to time. Ina-access lang to pag magka-calibrate tayo sa half-up rubber. Pero during the ordinary days, hindi kailangang ikinakasa yan. Okay? Itong nasa gilid na to, kailangan to laging nakasara. Para maprotektahan niya yung half-up chamber. Ang half-up chamber, napakadelikado niyan. Kung sakasakaling malalagyan siya ng bato, lupa, buhangin, alikabok, tubig, delikado yan. Pwedeng masira. Kaya ang kailangan, laging nakasara to. Okay? Ngayon, papiling na po tayo. Meron pong 3 modes. Ayan, merong safe, merong single fire, at syempre mayroong rapid fire. Okay? Bahala kang mamili kung anong kailangan mo dyan, pero yung unit, make sure
palagi ilalagay natin sa safe. Okay? Delikado to mga ka-airsoft, no? Hindi pwedeng, halimbawa, lilikutin siya ng anak mo ng hindi nakakaalam, ng lubos, kung paano at ano dapat yung gagawin sa airsoft, delikado. Pwede siya maka-aksidente. Okay? Isa pang tanong, Big Man, ang rifle ba advisable lagyan ng silicone oil? Ang sagot, actually, yes. Mas maganda kung yung rifle nyo is equipped with a silicone oil, at least hindi kayo problema sa bandang huli. Big Man, saan nilalagyan ng silicone oil? Actually, dito sa barrel, pinapatuluan. No? Pag nilagyan mo, sprayan ng 1 seconds, hayaan mo yung silicone oil tumulo doon sa inner barrel mo, sa tight barrel mo, sa inner barrel mo, or doon sa stock barrel na nakalagay dyan. Bakit, Big Man? Bakit kailangan? Yung barrel natin kailangan manatiling smooth, kailangan manatiling flawless, kailangan manatiling polish. Okay? Pag yung barrel natin is madumi na, pag yung barrel natin marami ng corrosion, hindi na maganda yung performance ng barrel natin. Ang bala mo, possible lumiko. Okay? Pero, actually, bihira ang nagsisilicone oil ng unit. Hindi lahat halos nagsisilicone oil ng unit. Pero ako, ang bilin ko, dapat meron pong silicone oil ang ating unit. Okay? Sabi ni Renato Ilustrimo Layos. Wow, very nice. Okay, firing po tayo. Single fire, mga ka-airsoft. Single fire. Rapid fire. Single fire. Sarap, sarap niya. Sarap niya kasi ano siya, medyo maganda yung ano niya. Maganda yung pagkaka-upgrade natin. Hindi ganun kataas yung FPS niya. Actually, FPS nito 450 lang. Yung iba nito nagpo 470, nagpo 490, di ba? 450 lang to, pero yung rate of fire medyo ang ganda. Ang ganda, ano? Saktong-sakto yung rate of fire, saktong-sakto lang rin yung FPS niya. Okay? Ngayon, every time na matatapos maglaro, always clear the magazine. Release the magazine. Ito yun. Then clear the chamber. Isang putok. Okay. Then rest the spring. Ang pagre-rest ng spring, inilalagay sa rapid fire. Then press 1 seconds. Then single fire. Then put it back to safe. Okay, ayun na, no? So, yung unit ninyo, huwag ninyong kakalimutang ilagay sa safe kasi para makasanayan ninyo yung proper, makasanayan ninyo yung tama, ha? Pag kasi hindi nyo nilalagay sa safe, halimbawa, ginalaw ng anak nyo, ginalaw ng pamangkin nyo, masisira yung unit. Okay? Ay, makaka-aksidente yung hindi nakakaintindi ng airsoft. Okay? Yan. Ngayon, inalis ko yung battery kasi dadako tayo dun sa next unit natin. Okay, mga ka-airsoft. Ayan. Takin natin to. Then, unit natin ka-airsoft. Joshua Borines, San Fernando, La Union. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready na po siya for packing and ready for shipping. Okay, next unit natin. Next unit natin is kakaiba naman tong unit na to. From CQB, ay from Micro CQB, nakita nyo naman, meron tayong mga ganun unit. Meron rin tayong CQB. Okay. Meron rin tayong RIS, meron rin tayong mga long barrel, at syempre, meron din tayong DMR, Sniper Rifle. Okay. Pag sinabing DMR, Designated Marksman Rifle, yan ang ibig sabihin niyan. Yan yung mga modern type of sniper rifle. Merong length, okay, merong haba na sinusunod para mag-qualify sa isang sniper rifle. Yung haba na yon is pasok to unit na to. Tapos, syempre, pwede mo pang lagyan ng suppressor just in case mag-upgrade ka ng inner barrel. Pwede yan, no? Pwede mong lagyan ng 4, pwede mong lagyan ng 6, pwede mong lagyan ng 8. Okay, ayan. Ngayon, itong unit na to,
is customized unit. Makikita nyo, iba yung color niya. Camouflage design siya. 'Di ba? Nakikita nyo naman. Ngayon, itong unit na to is ni-request ng ating ka-airsoft. Actually, very rare, kumbaga napakadalang yung makita yung mga ganitong unit. Kasi customized nga to. Hindi lahat gusto or kaya na bilhin yung ganito, no? Kasi syempre, pag customized unit, aminin natin o hindi, mas mahal ang ganitong unit kumpara mo sa ordinary unit like black, kumpara mo sa special unit like tan or two-tone unit, iba ang presyo nito. Okay? Makikita nyo yung unit equipped na rin with a long telescopic scope. Okay? Para mas maging effective na DMR sniper rifle, you need to equip your unit with a long telescopic scope. Ayan, no? Grabe. Yung malayo, mapapalapit. Okay? Yung malayo, mapapalapit. Oh, by the way, no? Kung yung kanina is hard polymer, ito po, itong ginagamit natin dito. Okay na to, look? Iulit mo. Kung kanina is hard polymer, itong ginagamit, itong hawak ko ngayon is a full metal. Okay? Ngayon, full metal siya. Full metal, dapat maalaga ka. Hindi pwedeng malaglag, hindi pwedeng matabig, hindi pwedeng tumumba kasi magkakaroon siya ng ng gas-gas, no? Possible magkaroon talaga ng gas-gas 'yan pag yung unit kumayas kasi full metal nga siya. Alam naman natin na ang unit na full metal nito is nasa ibabaw lang 'yan dahil powder coated 'yan. Hindi naman tulad ng ibang mga bakal yan na hanggang kaila-ilaliman, ganyan ng kulay. Customized unit nito, napakaganda, tignan nyo. O, diba? Napakaganda, napakasarap ng unit. Ngayon, itong unit na to ay di-battery rin. Okay? Meron tanong dito na pumasok, Big Man, ano ba ang mas maganda? GBBR or sniper rifle? Ayan. Normal na tanong yan. GBBR or sniper rifle? Ako sa totoo lang, ang isa sa masasabi ko, parehas silang maganda. Nasa sayo na lang, nakadepende na lang doon sa tao. Okay? Nakadepende doon sa tao kung ano sa tingin niya or ano yung maganda para sa kanya. Okay? Bakit? May mga tao na gusto is GBBR. Meron din naman mga tao na mas gusto ang AEG. Gusto nila ang GBBR kasi may blowback. Pero meron rin namang AEG na may blowback. Okay? Ngayon, gusto nila ang GBBR dahil realistic daw. Pero mga ka-airsoft, realistic din naman na matatawag ang isang AEG. Okay? May mga ibang tao na ayaw naman ng GBBR. Gusto nila ang AEG. Bakit? Sabi nila, marami raw pyesa. Totoo naman po yun. Talagang napakadami ng pyesa ng isang AEG. Okay? Kumpara mo sa isang GBBR, ang AEG, naku po, marami talagang pyesa. No? Mananawa ka sa upgrade, mananawa ka sa lahat ng gusto mong gawin dahil, pwede mong i-upgrade, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Okay, akala ko meron siyang gas-gas, wala, akala ko lang pala yun. No? Yun, mananawa ka sa kanya, no? Kasi ang isang GBBR, ang isang AEG, lahat ng pyesa meron siya. Gusto mong i-downgrade ang lakas niya? Pwede. Gusto mong i-upgrade ang lakas niya? Pwede. Ganon ang isang GBBR. Okay? Pwede mong i-upgrade, pwede mong i-downgrade. Okay. Ngayon, ang GBBR ay ang AEG is battery operated. Tulad nung kanina, yung inilive ko kanina, battery operated yun. Okay? Ngayon, kunin natin yung unit, syempre. Okay. So, kunin ito yung unit, kunin ulit natin yung battery na ginamit natin kanina. Ito po yun. Ngayon, itong battery na to mga ka-airsoft, masasabi ko naman talaga na talagang napaka-the best kasi LiPo ito, no? Ang ordinaryong battery is
9.7 volts only. Pero ang mga LiPoly tumutungtong ng maximum na 12.6 volts. Kaya maganda kung sa maganda. Okay? Ngayon, ito yung bat stock. Ito, fully adjustable to. Na-adjust yan. Nababalik, depende sa haba na gusto mo. Ngayon, pwede mong alisin to. Atakin. Gilmit ako. Yan, hatakin din, lagay natin tong battery. Dito sa bat stock nilalagay yung battery, ha? Pasok. Yan. Okay, ayan na. Pasok natin to secure all the wirings. Okay, then ibalik natin to. Ganon, pag ibabalik, atakin, then that's it. Wala. Okay na. O ngayon, single fire, try natin. Rapid fire. Ang sarap. Actually, DMR to. Pero pwede nyo rin gawing assault, no? Yun nga lang, hindi pa natin isinagad ang lakas nito. Kasi kung DMR, tapos isasagad natin ang lakas ng FPS, possible masira yung unit. Ang ginagawa natin sa mga unit na talagang isinasagad natin ng FPS, binabypass natin yung rapid fire. Inaalis natin yung rapid fire para hindi naman masyadong kawawa yung gearbox or yung unit natin. Okay? Kaya kailangan alisin, wag nating masyadong isagarin, no? Yung rapid fire para hindi gaanong gastado yung unit natin. Kawawa yung unit pag tinaasan mo ng gusto yung FPS, tapos may rapid fire function pa. Talagang delikado yung unit, no? Okay, ito yung unit natin ka Airsoft, Berhel Lima of Echage Isabela. Okay, let's begin. Ito na, dire-diretso na tayo, no? Review and unbox. Okay, yung unit natin, makikita nyo, equipped na with scope. Ganun pa rin, merong dami, rito, anong tawag dito? Discharge button. Then, meron ding kasahan, charging handle. Huwag na pong ikakasay yung AEG. Huwag pong ina-access to, huwag pong nililikot to kasi masisira lang po yung unit. Walang mabuting idudulot sa unit ninyo pag ikinakasakasan nyo to. Bagkos, pwede pang masira yung unit ninyo. Okay? Ngayon, this is the magazine. Bubuhusan ulit ng bala. Pak, pak, pak. Then, isasara pag puno na. Tapos, may gear sa ilalim. Tawag dyan, kamot. Kinakamot. Para yung bala, pumanik dire-diretso papunta rin sa unit. Pag hindi mo kinamot, ang tendency, yung unit mo, hindi papanik yung bala. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Ang ganda ng unit mo, nakakatakot. Tingnan nyo naman. Diba? Ngayon, firing po tayo. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Sarap ng unit, no? Okay, every time matatapos maglaro, always release the magazine. Then, syempre, clear the chamber. Then, you need to press the spring. Lalagay natin sa rapid fire. Press natin ng 1 second. Then, single fire. Then, safe. Okay. And nakikita nyo naman, lagi kong inilalagay yung unit sa safe, no? Kasi, para safety rin po tayo sa araw-araw. Okay? Ayan, nakita nyo, unit ng ating Airsoft, Berhel Lima of Echage Isabela. Ito na po, bossing, yung unit mo. Okay, yung unit, always, alisin natin to. Okay, then, alisin natin ang battery. Yan. Ang battery, hindi pwedeng ma-overcharge, hindi pwedeng ma-drain, hindi rin pwedeng mag-init. Ang indication na sira na yung isang battery mo, nagiging bloated siya, lumolobo, no? Nagkakaroon ng hangin sa loob.
Pag yung battery mo lumobo, huwag mo susubukan sundutin. Sasabog yun, puputok yun. Okay? So, yung unit ready for packing and ready for shipping. Unit natin ka-airsoft, Berhel Lima of Etiague, Isabela. Napakaganda nito. Okay mga ka-airsoft, sa lahat po ng nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nag-share, kung hindi naman po napakalaking abala sa inyo, share nyo po yung, hit nyo po yung share button. Tapos, sa lahat po ng hindi pa naka-follow sa ating page, hit nyo po yung follow button. Mag-follow po kayo rito sa page natin. Mag-follow po kayo sa lahat ng page namin para po everyday updated po kayo sa mga kaganapan sa ating airsoft community. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Magandang gabi.